Pero sabi nila ano daw, meron daw yan kasing malaking isda. Tawag dito sila, siya yung nagpopondo, big fish, na dapat mahuli. Ay kailangan natin hulihin. Oo, kasi yung mga inuutusan, like, binibigyan ng pera para Bahala sila kung gusto nila akong sirain. Basta ako ay Ibig sabihin, sinasahuran sila. gagawin ko yun. lang yung ginagawa. Hey, Batang LU! For the very first time I place my eyes on you, girl, will follow through. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and andito na naman po tayo guys para magbigay ng isang reaction regarding nga po sa upload po ni Kalingap JJ tungkol sa mga bashers ni Kalingap Edu at ni Viancy na napag-usapan nga doon na mukhang systematic yung yung style ng mga bashers po at parang may susunod na pattern, kumbaga at napaghihinalaan nga guys na parang merong isang malaking isda na nagpopondo para sa mga bashers, kumbaga sinasahuran yung mga bashers dahil napaghahalata na po nila Kalingap Edu, nina Kalingap JJ yung sistema po ng pambabash po kay Edu at kay Viancy po at yan ang isang pag-uusapan natin mamaya. And guys, isa pa matindi rito, ang target na daw po ng mga bashers ngayon ay yung mga sponsors ni Kalingap Edu po na para tumigil na sa pag-support kay Kalingap Edu. Pero mangyayari kaya yan? So, isa yan sa pag-uusapan natin. And bago tayo tumuloy, syempre, huwag nating kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course, si Kalingap Rob, guys. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, nakapindutin nyo na po yung subscribe button. And huwag din pong kalimutang pindutin ang like button bago po tayo mag-umpisa. So, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Gilo, anong masasabi mo pala sa mga basher ni Kuya Eds? Kasi nababasa ko din sa mga live mo, daming pumapasok. Sobrang dami, ba't ganun? Ba't dumadami ngayon? Simula nung talaga, bago sila mag-second anniversary, hindi na natitigil. Masasabi ko sa inyo, Ay, Kuya Gil pa na. 2026 na, mamamatay na lang kayo sa inggit sa kababas. Grabe. Grabe na. Ganito lang naman yung ginagawa natin araw-araw. Wala naman tayong ibang pinagkakain. Kaya nga. Ay, malma sa kanila, guys. Ano bang Parang kahit wala naman akong ginagawa, ay masyado silang, Ba't sila masyadong actually, kahit nakakita rin ng mga film ko naman. Kahit hindi naman ako yun lagi ka nalang in-issue na sa parang iba na ang galit sa akin, hindi ko maintindihan. Pahala sila. Pero sabi nila daw, meron daw yan kasing malaking isda. Tawag dito sila, siya yung nagpopondo, big fish, na dapat mahuli. Ay kailangan natin hulihin. Sila. Kasi So yun guys, at nabagit nga ni Kalingap JJ na actually kapag naghihinala na po sila, ibig sabihin, meron na po silang lead, kumbaga meron na po silang pinaghihinalaan kung sino man ito kasi yung mga ganyang pananalita, hindi pa nila matumbok ngayon or ayaw pa nilang diretsahin, pero sa tingin ko lang may alam na po sila at yun nga pagkakasabi ni Kalingap JJ na merong isang malaking isda na nagpopondo para sa pambabash, hindi lang kay Kalingap Edu, hindi para kay Viancy din. At ituloy po natin guys ito at parang may sistema nga yung pambabash sa kanila po yung mga inuutusan, like, binibigyan ng pera para Bahala sila kung gusto nila akong sirain. Basta ako ay Ibig sabihin, sinasahuran sila. gagawin ko Yun. lang yung ginagawa. Sinasahuran sila para hindi huminto. Sa pambabas sa'yo. Grabe din, no? Kung totoo man po ito guys na may tumatanggap ng sahod na mga bashers, naku, hindi lang pala sa politika nangyayari. Parang pati ang Kalingap na politika na rin. Pero sa tingin ko, hindi naman naapektuhan si Kalingap Edu tsaka si Viancy kasi
iba naman sila. Kumbaga, may sarili silang mga pag-iisip, no? At may sarili silang mga desisyon at mas kilala nila yung bawat isa sa kanila. So, mahirap talagang ano yun, mahirap talagang buwagin yung ganun. So, tuloy po natin at marami pa tayong malalaman dito. That's fine. At least promotion sa Ibig akin yan. sabihin, Totoo nga promotion ngayon daw. gusto ka lang talaga papagsakit. Yun na nga pang Pero hindi ko na And yun na nga guys, nabanggit ni Kalingap Edo na parang promotion na rin yung pambabash po sa kanila, no? Kasi kahit saan yan, kahit sa mainstream, kahit sa mga pelikula, kapag ka palaging nababanggit yung pangalan mo, kasi hodang magandang balita or masamang balita, ano pa rin yun? Promotion pa rin yun. And of course, kapag ka po pangit yung mga binabanggit na tungkol sa iyo, sinisiraan ka, mas marami pong mga ano dyan, tawag doon, mga marites po, ano? Kahit mga dating hindi nanonood, ay manunood po sila. And then, sila yung magde-decide. Sila yung makikiramdam kung may katotohanan nga ba o walang katotohanan yung kanilang narinig na paninira. And then, kahit hindi sila mga supporters ni Kalingap Edu before, pag nalaman nilang wala naman palang masamang ginagawa itong si Biancy at saka si Edu, nako, dagdag na supporter na naman yan. Promotion. Yan. yung gusto nyo. Gusto nyo, lalo akong lalakas at mas mahigit lang. Hindi mananaig yung gusto nyo, guys. Kaya nga sa mga live niya, wala. Ang totoo lang dyan, kapag nag-abot na siguro ng 3,000, mga totoo lang dyan, siguro mga 2,500. Grabe Yung iba din. dyan, yung mga marites. At ano niya, isang Talaga, hindi mo talaga kaya rin lahat. Yan ang pag-iisip nyo. Anyway guys, no, bago tayo tumuloy, no, suggest ko lang na gumamit pa kayo ng headset kasi medyo hindi maganda po yung audio ng video ko nila. No? Actually, ginawan ko na po na paraan. Medyo inayos-ayos ko na para maintindihan po natin. Pero para mas malinaw, mag-headset na lang po kayo guys. So, tuloy po natin. Bayaan mo Isa sila. na lang natin yung mga kaya. Pagdasal na lang natin sila. Saka pati pagbaba siya inyo, separated. Yun. Si Benji, pinibash din siya, separate. Kaya nga, Di ka kasama, tapos binabas siya. ibig Sa sabihin, pa lang, yan? di siya kasama. One-sided. Oo, ganun. Parang ganun, no? Oo nga, Parang laging one-sided, no? ganun napapansin ko sa mga basa ko. Totoo yan. Kapag Sa nagagalit busa. sila sa'yo, hindi naman sila nagagalit kay Beyonce. So yun guys, no. Yun yung sinasabi kong systematic na na pambabash. And yun na rin yung pattern kasi paulit-ulit na pare-pareho lang yung pattern, no. Parang may pattern na nga kasi pare-pareho lang, paulit-ulit lang na ganun ng ganun. So yun na po yung sistema nila. And kung ako po yung kung ako, nasabi nga ni Kalingap Jello, ni Jello Mags na one-sided yung mga ganun. Para sa akin naman iba yung tingin ko doon. Kumbaga kung ano yung ay kung naniniwala po tayo at kung totoo man po na merong talagang nagpapasahod sa mga bashers, siguro kung ano yung inutos ng bashers na kung sino sisirain nila ngayon, sama-sama din yung grupo na bashers para siraan. Kunwari, sabihin na si Kalingap Edo lang target natin ngayon. So, hindi nyo maririnig na sinisiraan si Biancy at the same time. Si Edo lang kasi nga may pinanggagalingan, may nag-uutos. So, medyo may connection nga, no? At kung si Biancy naman yung iuutos nung pinaka-head ng bashers, yung nagpapasahod na sabi nga po nila, si Biancy lang sisiraan nila, hindi kasali si Kalingap Edu. Oh, may sistema, paulit-ulit, may pattern, pare-pareho yung so, parang totoo, parang gusto ko na rin maniwala dito guys na meron ng ganun. So, tuloy po natin. Huwag nagagalit naman sila kay Beyonce, hindi naman sila nagagalit. Ano ba totoo? Kaya nga, ganun nga. Ibig sabihin, one-sided lang mga yan. Ganun sila. Kaya yung mga one-sided guys, tigil-tigilan yan na. Dapat magiging two-sided kayo. Left and right, di ba Jay, no? Ngayon, kapag nag-two-sided kayo, So, hindi ka din ang nagpapapekto. patutunguhan doon, Lalo ka pa, EDC. napapekto ka pa eh. Sabagay, di ba? Tagal mo na yan hinaharap dati. Ibig sabihin, hinulma na kayo ngayon.
Yun. Alam niyo na, no? Yun naman yung pinaka-advantage doon, no, guys. Dahil paulit-ulit lang yung paninira sa kanila, ay lalo tuloy silang tumitibay. Lalo nilang, syempre, pagka medyo mapapaisip din yung mga yan eh. Ibig ko sabihin, mapapaisip din si Kalingap Edu kung sinisiraan si Biancy, mas lalo niyang kikilalanin yung pagkatao doon. Vice versa, guys. And napapatunayan naman nila na wala namang katotohanan. So, lalo silang nahuhulma. Lalo tuloy silang tumitibay. Nako, malaking tulong din pala, guys, ang mga bashers. Pagka ganyan, no? Lalo't wala namang katotohanan, walang pruweba. Grabe. So, na yun. Alam nyo na ang ugali bawat isa sa inyo, kaya Saka, Yun. pupante na kayo sa bawat isa. karoon tayo nun kaya para Ayun, tahimik na lang. ayaw nga nilang ganun. Tahimik at payapa. Nga lang. Gusto nila magulo. Gusto nila mag-desisyon ko to. Pinakamagandang sagot sa kanila, Ano? ignore na lang. Ingay ka sa harap ko, wala ka pa rin makukuha ang response sa akin. Tsaka pati ang itong inaano ko, ang nagtatao ko, kapag sa live ng iba, doon sila nasumbong. Sila nagtatanong. Kaya Tapos sa live mo, Wala. hindi nagtatanong. Ibig sabihin, takot sa'yo. Kasi marami sa akin na mga bubugin sila eh. Yun po yung ano, no? Yun po yung kakaiba. Siyempre, kung ano yung utos no nagpapasahod, yun ang susundin nila. Kasi kung ordinary basher yan, nako, didiretsahin ka agad si Kalingap Edu. Di ba? Hindi na sila dadaan sa mga ibang nagla-live, kagaya ni na Kalingap, kagaya ni na Chilumags, yung mga ganyan po, ano. Kaya, konektado. Bubugin sila sa life ko eh. Oo, kasi ipon talaga din eh, sa mga solid. Wala doon sila magagawa. Kaya sa iba sila nagpaparaan ng Mga sasabihin natin AI. mga AI. Hindi naman, Ito to, artificial lang yun. Artificial intelligence. mga impostor, no? Ayan. Napagkamalan tuloy yung mga bashers na AI. Kumbaga, para mga karton lang, hindi totoo. lang sila. Pati yung totoong tao. Basta ganito lang naman po ang ginagawa po namin everyday. Makitip sa Kalingap Tahanan. Sinasamahan po namin ng mga Kalingap Edu, Kalingap Jomar. Yes. Wala lang po mission namin everyday. Kaya po, kaya yung pong mga issue na sinasadyo po sa amin para sagutin, minsan wala po kami nasasagot. Kasi nga po, ito yung focus namin. Ganitong pag-mission lang. Kaya po kung kami po yung tatanungin niyo, wala din po kayong mabuhang mabuting sagot. Kasi naman tayo Tama. nakafocus sa mga negatibo. Kasi di naman tayo yung, buti kung sumasahod tayo dyan eh. Buti nagkakaroon tayo ng ROI dyan. Yes. Wala naman. Return of investment. Wala akong gain. Kaya po, wala na pinapansin. Bigyan nyo din kami ng space. Ayaw nyo kami pahingahin eh. Totoo, walang privacy, no? Lagi na lang gusto nilang wag kasama kayo. Lahat update na. So yun naman guys, nabanggit nga ni Kalingap JJ na ang gusto ng mga iba ay palagi magkasama si Kalingap Edu at si Biancy na hindi naman po ubra yun. Unang-una, nag-aaral si Biancy. Pangalawa, si Kalingap Edu, hindi naman po yan talaga ipinanganak na napakayaman. Kumbaga, kailangan po niyang kumilos. Kailangan niyang gumawa ng content at mag-upload sa kanyang sariling YouTube channel para kumita. Di ba guys? And kapag lagi silang dalawa ni Biancy, ano mangyayari doon? Kahit pa sabihin na natin na everyday, i-vlog sila ni Kalingap Rob, hindi naman kumikita si Kalingap Edu doon. Kay Kalingap Rob naman po kasi yun, di ba? Sa sariling channel lang ni Kalingap Edu, siya kumikita. At doon naman niya kinikita at kinukuha yung mga ginagamit niya, pansarili niya, tsaka pantulong niya sa kanyang mga beneficiaries. And syempre, may mga nagtitiwala naman na na mga sponsors sa kanya, yun, nakakatulong. So yun guys, so hindi talaga po pwede, kahit nga sa kahit sa totoong mag-asawa, kahit sa mga tao na magkakagusto o may gusto na laging makikita na magkasama si Kalingap Edu tsaka si Viancy, tingnan nila yung sarili po nila, hindi nila makikita na palagi po silang magkasama nung kanilang
asawa po ano. Ang binabagit ang sitwasyon po dito is kung may trabaho sila pareho. Ngayon, kung wala silang mga trabaho, ay pwede mangyari yun. Kaya lang, ano mangyayari sa buhay nila, di ba? So, hindi po obra yung hindi po obra yung palaging magkasama lang. Si Edu tsaka si Viancy, una-una, hindi pa naman po sila talaga mag-asawa, di ba? So, yun lang ang aking gustong ipaabot sa mga nagkakagusto na palagi silang magkasama nga po na hindi pa uubra. Siguro darating at time na mangyayari yan. So, bago po kayong magalit sa kanila or siraan sila, hintayin nyo na lang po na yung tamang panahon po. Bata pa si Biancy, nag-aaral pa. Si Kalingap Edu, sabi na natin na stable siya. Gusto na niyang pakasalan si Biancy. Pero hindi pa siya sobra-sobra na stable. Kailangan pa rin niyang gumalaw, guys. Kailangan pa rin niyang kumilos. So, yun. Updated ba lahat? System. Para Obsession lang tawag doon. Hindi na yung pagiging fan. Hindi na yung solid sport. maganda, guys. Yung pag nakorap lang. Obsession. Sakto lang ang pagmahalin. Tama. Para hindi ka masyado maapektuhan kung ano man. Gusto nyo ba kasi 100? So, yun ang 100. Yun ang 100. 50-50. Tira ka lang din. Kahit paano. Ayun, yun pa yung isang yun pa yung isang issue na gusto ng mga, sabihin na natin, hindi naman puro basher siguro yung iba dyan. Kumbaga, nadadala lang sa kanilang mga sarili po, sa kagustuhan nila na magkatuluyan na itong dalawa, Ang gusto nila ay pakita ni Kalingap Edu yung 100% na pagmamahal niya kay Biancy. Hindi po pwede yun. Kahit sino po, marami na nagkamali sa paggawa po ng ganyan, ikaw magiging kawawa. Both sides yun, kumbaga vice versa. Pag kayong babae nagmahal ng 100% or yung lalaki nagmahal ng 100%, kung dumating yung hindi natin inaasahan na huwag naman po sana mangyari, na magkakaroon ng malaking problema yung dalawa, nako, kung sino man yung nagmahal ng 100%, nakakaawa. Ang hirap ang hirap po mag-move on, nako. Ba't ko nasasabi? Talking with experience? O kaya 70-30. 60. Tira ka sa sarili mo. Tira ka dapat. Dati ako, 100%. Tsaka ang target kasi, mga sponsor mo, sinisento mo ito. Oo, totoo. Para maging dalawang isipan ng sponsor kung papatuloy pa o hindi. Totoo. Kaya, target ng mga... Pero ang problema nila, sinisintay ng sponsor ko. Gusto naman ng pagtulong ko. So, anong gagawin ko? Wala magagawa. So yun guys, at nasabi nga po nila na ang target ay yung mga sponsors na mismo. Nako, sa aking pagkakalam, meron ding sponsor siguro na hindi talaga solid. Meron ding sponsor na mga talagang ang hangad talagang tumulong din. Yung tunay na pagtulong po gusto kong pangalanan yung isang sponsor ni Kalingap Edu na maski nung wala pa ang EDC ay talagang nakasuporta na kay Kalingap Edu hanggang ngayon. Sa aking pagkakaalam po ay ganun po siya. Yun po si Sir Lito. Hanggang ngayon solid na solid pa rin siya. Yun. Nagustuhan nilang sponsor ang ginagawa ko hindi yung papay. Kaya nga sila Naka-content po talaga. Para nagustuhan ako ng sponsor ko dahil sa tulong. Yun. Ibig sabihin, yung mga solid na sponsors po ni Kalingap Edu, hindi yung dahil sa tandem, yung nagugustuhan po nila, kundi yung mismong ginagawa ni Kalingap Edu, kagaya na nabanggit ko kanina, si Sir Lito, hindi lang naman po sa EDC siya, nagbibigay po, or tumutulong kahit sa mga ibang tinutulungan ni Kalingap Edu na mga beneficiaries niya, nagbibigay din po siya. And marami pang iba guys na ayoko mo ng pangalanan kasi hindi ko naman totoong kilala yung iba po So yun. Sa pag kaya nga, paliwala yun. Yung pagsisend nila sa mga sponsor. Wala yun. And yun ang isang, guys maputol ko lang ulit, yun yung isang nakakapagtaka po dahil nakakapag-send sila directly sa ibang sponsors. So ibig sabihin, kakilala nila yung mga sponsors. So, hindi ordinary, hindi kasi kung ordinary lang na mga
viewers or netizen, hindi sila magkakaroon ng communication sa ano sa mga sponsors. So, alam nyo na kung ano ibig kong sabihin. Hindi ko na kailangan banggitin. So, hindi sila ordinary. Diba guys? Kumbaga, siguro, yung mga binabayaran, kung totoo man, yung mga binabayaran na mga naninira, sinasubmit naman nila sa sa pinaka sinasabing malaking isda, and yung malaking isda naman siguro yung nagre-relay. So, yun ay aking sariling opinion lang guys ha. Sarili ko lang opinion yun. Kumbaga sinusubukan ko lang na i-connecta yung mga pinag-uusapan po nila dito. Ano po yung mangyayari kung Sasahin lang kayo ng parang yes. yung yung nagsasahod sa kanila. Kawawa naman yun. Siguro ang yaman no? Siguro kontraktor yun. Kawawa yun. Kasi paulit-ulit lang naman ng sinasabi, wala na naniniwala sa kanila. Tsaka, Yun ang masaklap na katotohanan guys. Kung totoo man nga na may nagpopondo or nagpapasahod sa mga bashers, siya rin ang magiging kawawa bandang huli. Kasi nga, paano nila sisirain yung samahan ng dalawa? Sila mismo, magkakilala sila, solid sila. Kumbaga kahit yung mga pamilya po nila, ibang relatives, okay na okay ang mga pagtitinginan at samahan. Di ba? Hindi naman kayang sirain ng lang yan, na hindi mabubuwag yung samahan nila ng mga ordinary na paninira lang. Especially kapag wala namang pruweba. Kumbaga, concrete evidence. Kung wala naman po may papakita talaga. Actually, minsan itong nagpaalam naman ako sa kanya guys, na-content ko si Ma'am Lisa Atkinson po, dahil siya nag-offer ng $200 para sa mga, kung sino man yung basher na makakapaglabas ng solid na ebidensya na hindi gawang AI, ay magbibigay nga po siya ng $200 na hanggang ngayon, wala pa rin pong lumulutang na mga ganong bagay. So, it means, I don't know kung talaga. Basta sa tingin ko, kung ako yung mag-i-interpret dito is parang ingay lang talaga ito sa social media wala lang. gagalaw yung inutusan niya pag walang nakukuha. Kaya, Tapos wala namang action yung inutosan nila. Ako lang yan. Kaya mo lang Tapos sa'yo puro nila. AI yung puro AI yung evidence ng inutosan niya. Lugi siya. Lugi yung Lugi napapasahod. talaga. Gusto nila akong sirahan sa kailangan. Kaso nagpapasahod sila ng puro katotohanan at negatibo. pero nung sponsor na, supporter mo ko yan mag-sponsor daw siya ng $200 ata yun. Yun, si Ma'am Lisa Atkinson. Tas Na-content wala ko po naman yun guys. Si Ma'am Lisa Atkinson yun. Wala naman silang yun. Sa akin yung 200. Wala po guys. Sila kasi yung mga kapala. Wala lumalabas na Kaya yun, supporta Ebidensya. nila po yung mga yung mga channels namin. Yung ginagawa po namin, yun na yun. Yung lang naman pinaka-focus. Yung naging Team Kalito, Team Marites. Iba kasi Team Marites ang gusto Issue gusto yung iba, bro. Issue. Kaya, sayang ng oras yung pwede. Well, totoo naman po yun guys, no? Mas maganda pa rin. Siguro, ewan ko, kasi nabanggit nga ni na Kalingap JJ na yung mga tao na yan, gusto talaga issue. Pero parang sayang lang din yung time, no? Kumbaga, pero hindi natin masisisi. Siguro, ang satisfaction po nila sa buhay po nila ay yung paninira. Iba din yung ibang tao na ang satisfaction is yung makatulong. So, siguro, talagang ganun ang buhay, no? Hindi kompleto pagka walang bida at kontrabida. Hindi mabubuo yung isang pelikula kapag wala po yung isang elemento na yun. Either bida or kontrabida, pag nawala yung isa doon, di mabubuo yung isang kwento ng buhay or pelikula, no? So yun guys, pero mas maganda pa rin kung mag-focus na lang po sila sa pagsuporta sa mga magagandang ginagawa po ni Kalingap Edu sana. And kay Biancy, especially Biancy, pala ngayon, gandang balita sa kanya. Palagi pala siyang nagiging leader sa iba-ibang mga
activities nila sa school po nila. Ano? Ganda raw po ng kanyang record. So yan, gandang balita po yan. So yan guys, hanggang dito na lang at sana ay kung nagustuhan man po ninyo ang ating ginawang reaction video sa ngayon, huwag po na ninyong kalimutang pindutin ang like button and kung po pwede pa-share na rin. So yun guys, so hanggang dito na lang and ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu, at magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So God bless po sa lahat. Ingat po. So bye-bye pansamantala. Bye.